Ngayon, mapalad po tayo, kasama po natin si Congressman Winston Castelo mula po sa 2nd District ng Quezon City to tell us about their project na Operation Yakap na sinimula ng mga Metro Manila legislators. So magandang umaga sa iyo, Winnie. Good morning, BH, at thank you very much for inviting us here. Thank you also for sharing us your time. So Winnie, kwentuhan mo naman kami, nabasa ko lang sa Facebook mo yan, na meron kayong Operation Yakap, yung mga Metro Manila congressmen. Yes, tungkol po dito sa Yolanda na nangyayari po, no, everybody has been contributing their share. No? And we, representatives ng Metro Manila, would also want to contribute. Okay. Kasi kaibigan din po namin mga congressman who doon, di ba? So as a way and a gesture to help them, we would like to contribute a little. So ang ginawa po namin po, nag-usap-usap po kami at nilunsad po namin yung Project Yakap. Ang Project Yakap po ay isang paraan kung saan sinusundo po namin yung mga relocatees, yung mga victims ng Yolanda, yung mga transients, no? Yung mga migrants na nais po magpunta ng Metro Manila. So pagsundo po yan sa Villamor, ipoprocess po yan ng DSWD, pro-process yan, re-register po yan, at sinusundo na po namin ho yan. Kung meron na silang kamag-anak dito, dadalhin po namin sila sa mga kamag-anak nila. Pero kung wala silang mga kamag-anak dito, kami po ay meron pong mga temporary shelter areas na isinagawa purposely for them. So yung mga relief goods na nasolicit po namin since day one ng problema, hindi na po namin padadala sa Visayas sapagkat alam naman po namin malaking problema ho dyan, na i-stock lang sa Matnog o kaya sa Villamor, hindi po napapadala ng C-120. So magagawa natin ng paraan dito. So we will be assured na yung mga nasolicit po namin ng mga donors, yung mga relief goods, ay makakarating po sa mga taong apektado po ng Yolanda. Na nandito sa Metro Manila. Yes. Kasi diba dumating sila sa Villamor, napakarami pa rin daw ng pagkain na kailangan doon dahil dagsa-dagsa yung dumadating. So, bawat district, meron na kayong shelter areas, tama ba yun? Yes, pero as of now naman, per city? Yeah, we started this yesterday. As of now, yung mga staff po namin ay nandun na. No, ang provide lamang po na assistance ay transportation assistance. Transportation. So marami kami mga multi-cabs doon sa Villamor Air Base, tapos hinahatid na lamang po namin yan ng libre. So as of mga requirements tungkol sa shelter areas. Pero just in case that there will be Yolanda victims na kailangan po ng mga evacuation area, shelter areas, we are prepared. Naka-identify na po kami sa batasan where we will be taking care of them. So do you expect na kailangan nilang temporary shelter areas sa ating mga basketball courts, multipurpose halls? Do you expect that will happen? Yes, kung talagang totally wala po sila, kung talagang totally wala po silang mga kamag-anak dito po sa Metro Manila, we are bound to help them. So yung mga relief goods naman po, nagdadagsaan po yan, magagamit po natin ho sila nang sa ganun po, matulungan po natin yung mga kababayan po natin. Pero BH, no, let me make it just clear, no, yung mga officially registered, officially endorsed na mga Yolanda victims lamang po ang kaya po namin tulungan. Because dito sa Metro Manila, alam naman po natin sa laki po ng problema ho dito, no, we do not want to drain our resources anymore. So yun lamang po, at saka this way BH, no, this will also improve we will be assured that yung mga relocatees po, mga transients po na galing Tacloban, will not contribute dito po sa problem of urban assurance that you also have to give our Metro Manila residents, right? At saka ito po ay temporary shelter lamang. Once that we are assured that they would go back to their normal lives, once that Leyte has been rehabilitated, no, yung kanilang power na restore na, yung kanilang communication, yung kanilang water, yung electricity, rest assured that we will also help in bringing them back sa kanilang mga probinsya. So mga ilang sasakyan ang nandun, Congressman? Mga ilang sasakyan ng iba't ibang mga kaibigan natin? Well, bawat representatives ay mga 2 to 3 na mga multi-cabs ang naandun po ngayon na naghahakot, continuous po. Ang average po kasi ng mga binababa ho doon sa Villamor ay umaabot po ng mga 700.
to 800 nang nanggagaling po sa Leyte. So, Winnie, bukod sa Project Yakap, parang narinig ko na yung the usual na ginagawa natin sa Kongreso, di ba? Binabawasan tayo ng 10,000 para itulong. Natuloy ba ito? Yeah, so far, no, nag-sign na ho kami ng isang resolution na nagkakaltas po ng 10,000 sa sweldo po ng mga congressman. So, ito po ay pangatlo na sa nangyayari. Unfortunately doon po sa area at saka sa amin na natanggalan na nga ng IPDAF. No, unang-una dito nung Zamboanga, no, yung Zamboanga crisis, we also donated 10,000 there. Then yung sa Bohol at dito naman po sa Yolanda victims. Pero this is just a little contribution out of the problems and misfortunes that our kababayan sa Visayas has been experiencing. Paano yun? Di ba may pinag-uusapan na yung hinold ng Supreme Court na last tranche ng 2013, sabi nila ilagay na lang sa victims ng calamity. Ano sa tingin mo? Is this possible? Yes, BH, no, may just take this opportunity to announce sa tagapakinig po natin na yung subject for TRO, yung second tranche ng 2013, sakripisyo na po yung House of Representatives, no? Alang-alang lamang po sa national na clamor na tumulong po sa Visayas, we allowed all our 35 million po, hard and soft, para ma-transfer na o para ma-realign na doon po sa total rehabilitation ng mga kapatid po natin sa Visayas. So totally BH, wala na po kami matatanggap po dito, no? Hard or soft, binibigay na lamang po yan sa total development ng Visayas. What about 2014? You said you passed a resolution yesterday also. Tungkol naman sa 2014, wala na hong PDAF, wala na hong pork barrel, no? We just delegate and endorse at yung wala ho kami total discretion na po sa pag-identify ng mga projects. Dito po na nilagay po ng mga leadership ng House sa mga iba't ibang mga departments. So, Tapos may ni-realign na rin kayo for the Calamity Fund ng 2014. Tama po ba yeah. yun? Ayun, so, yun, kasi napakahalaga nun, Winnie, pero naniniwala ako marami pa ring efforts yung House of Representatives, si Speaker Belmonte nga kasama ngayon ang ating mahal na Pangulo. So, maraming salamat sa iyong pag-guest sa amin dito at pag-share sa amin kung ano ang ginagawa ng House of Representatives para makatulong sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. So, maraming salamat, Congressman Winnie Castelo. Thank you very much, BH, at sa napakarami po na pakinig po ng very popular program po ninyo. Maraming salamat. At ngayon, ibabalik po natin kay Kirby at JC. Back to you. Maraming salamat sa iyo, BH. Kita mo naman, JC, talagang